Kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga doktrina ng biyaya, also known as the doctrines of grace. At sa ating huling pag-aaral, tinalakay po natin yung letter L of the acrostic tulip na kung tawagin po limited atonement o sa Tagalog, ang limitadong pagbabayad sala ng ating Panginoon. This teaches through means of a theological suggestion that yung extent or yung limit ng pagbabayad sala ng ating Panginoon was limited only sa mga pinili ng Diyos. Which is to say, hindi po siya namatay para sa every single human being that's ever lived without exception, but rather namatay ang ating Panginoon sa mga pinili lamang ng Diyos, and therefore, kung mapapansin po natin in the acrostic tulip, ang unang-unang nabanggit po dito ay yung letter T. Total depravity. Patay ang tao in their sins, therefore wala po siyang abilidad to place their faith in Christ, to repent to Christ, to serve Christ. At ang sumunod po dito, upang sila po ay makalapit sa Diyos, is yung tinatawag na letter U, which means unconditional election. Na ang pagpili po ng Diyos ay hindi po sa kondisyon na nakita po niya sa mga tao na lalapit po sa Kanya in the future, but rather ang kondisyon ng pagpili po ng Diyos ay nakasalalay sa Kanyang pag-ibig and not so much on what He has seen in the ability of man. Kaya pagpasok po natin dito sa limitadong pagbabayad sala, in our last study nung Friday, we have dealt with the passages na napakalinaw na itinuturo po ng Biblia that Jesus died for some. Namatay po siya para sa mga tupa ng Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin muli on John chapter 10, beginning here at verses 11 to 15, ang sabi po dito in John 10, verses 11 to 15, napakalinaw, "Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila." Verse 13, "Tumatakas siya dahil bayaran ng siya at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila." So as what was spoken of and studied last Friday, hindi lahat ay tupa ng Diyos. Hindi lahat ay masasabi po natin bahagi ng simbahan. The language in the New Testament, pagdating po sa katanungan, for whom did Jesus die for, is very exclusive. It is definite. It is particular. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iglesia. Alam naman ho natin, hindi lahat ng tao ay bahagi ng iglesia. Namatay po siya para sa kanyang mamamayan o para sa kanyang bayan. Alam naman po natin, not everyone are His people. We've also come to learn just moments ago na namatay po si Kristo for His sheep. Nakita na nga ho natin, hindi lahat ay tupa ng Diyos. Kaya nga sabi po dito, kung ibababa po natin ang basa in verses 25 and 26, how do we know hindi lahat ay tupa? In verses 25 and 26, "Sumagot si Jesus sa kanila, Sinabi ko na sa inyo kung sino ako, pero ayaw naman ninyong maniwala. Ang mga ginawa kong himala sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatunay kung sino ako." Verse 26, "Ngunit ayaw niyong maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." So napakalinaw po niyan. Why do some do not believe? Because according to God's sovereignty and election, hindi lahat ay tupa. And why do some come to faith? Kasi sila'y pinili ng Diyos upang maging tupa.
So nangangahulugan nung sinabi na ating Panginoon, iniaalay ko ang aking sarili bilang isang mabuting pastol para sa mga tupa, nangangahulugan, hindi po siya namatay para sa lahat without exception, but rather He died for all without distinction. Yung mga pinili na Hudyo at yung mga pinili na Hentil that will come to faith in Christ, and thus tinawag po sila ang tupa ng Diyos. Now, in this evening study, we had promised you by God's grace that tatalakayin po natin yung mga verses where it seems to indicate universalism. Nang ibig sabihin, kung si Kristo po ay namatay para po sa ilan at hindi po para sa lahat, then how do you answer the questions patungkol sa mga bersikulo na tuturo, world, all, everyone? So how do you deal with those passages? So ang mga titignan po natin ng mga teksto ay yung mga challenging text na kung tawagin for limited atonement. Bahagi po dito, of course, yung famous John 3:16. Titignan din po natin dito yung tinatawag po na 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Titignan din po natin dito yung 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 4 verse 10. And then we're also going to be looking at Hebrews 2 verse 9. And we're going to be looking at 2 Peter chapter 2 verse 1 and chapter 3 verse 9. So kung lolobin po ng Panginoon, titignan po natin ang bawat bersikulo po na ito na nakasulat po sa whiteboard na parang nagpapahiwatig o meron po siyang hinahatid na universalism. Now kapag sinabi po yung salitang universalism, sa isang banda, ang nais po ipaliwanag ng kabilang kampo when they use the term universalism is that Christ died for everyone without exception. Okay? Yan ang ibig sabihin po ng ating mga kapatid na Armenian. However, there is a false universalism. The false universalism is that ito po ay isang katuruan that everyone without exception will be saved. So many years ago, may isang lalaki by the name of Rob Bell. Meron po siya isinulat po or inakda na aklat na kung tawaging Love Wins. At ayon po sa kanyang katuruan in that book, his conclusion is this: dahil ang Diyos po ay pag-ibig at ang Diyos po ay makapangyarihan, hindi niya hahayaan na ang mga makasalanan ay mahulog sa impyerno finally, but rather, ang lahat ay papasok sa langit. Walang mahuhulog sa impyerno. Yun ang katuruan po ng false universalism. Now, the reason why I need to explain that, dahil kapag sinabi po universalism sa pananaw ng ating mga kapatid na Armenian, hindi ito yung ibig nila sabihin. What they mean is, Jesus died without exception. But there is another form of universalism na hindi po nila sinasangayunan, which is this. So it doesn't matter if you're Muslim, it doesn't matter if you are a Jehovah Witness, it doesn't matter kung ano yung religion mo, dahil God's love is so big, so wide, in the final analysis, ang lahat ay maliligtas. Hindi yan ang pinanghahawakan ng ating mga kapatid. Though the logic, eventually, hindi may iwasan, will end up going here, pero hindi po ito yung ibig po nila sabihin. What they mean is, hindi namatay si Kristo for a limited group, but only for all men, or rather, for all men, without distinction. So ngayon, paano po natin, kung babalikan ho yung mga bersikulo ho dito,
paano ho natin maipapaliwanag yung John 3:16 kung ang katuruan po ng tulip is that namatay po si Kristo for some? So ngayon, basahin po natin ang John 3:16. Because oftentimes, kapag ito po ay ginagamit ng mga tao, there is something here that they simply cannot give an answer to. John 3:16, ang sabi po dito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For in this way, God loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So ngayon, kapag binabasa po yung John 3:16, ang unang-unang tinitignan na salita is what? World. Di po ba? That's the first thing na tinitignan po ng mga tao. It's the word world. Ngayon, ang tanong, paano po ba ginagamit ang salitang world in the time of Jesus? Well, if you are living in the time of Christ, ang ibig sabihin po ng salitang world does not mean a happy place kung saan ibinubuhos po ng Diyos ang kanyang pag-ibig. But world, sa panahon po ni Kristo and the first century Jews simply meant hindi ito limitado lamang sa mga Hudyo. World meant more than just the Jewish people. It included the Gentiles. Yun ang ibig sabihin po ng world in the time of Christ. So ngayon, if we are to read John 3:16, literally and theologically, yung implication po niya is this. In this way, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga tao dito sa mundo, hentil man o Hudyo, nung ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak. Now, the reason why ang pagkakaintindi po ng salitang world is very important is because this word world ay nagmula po sa wikang Griego na cosmos. Okay? At tuwing ginagamit po yung salitang cosmos in the Gospel of John, if we are to presuppose that the meaning of world here ay laging tumutukoy sa lahat ng tao dito sa mundo, magkakaroon po tayo ng problema. If we say that the meaning of world here teaches every single human being that's ever lived without exception, the way that John uses this word, world, mahihirapan ho tayo. Unang-una, kung babasahin po natin ang John chapter 12, verse 19. John chapter 12, verse 19. Tignan niyo po ang nakalagay. In John 12, verse 19, look at what the text says. So para mas malinaw, itaas muna po natin ang basa sa verse 17 and then pababa to verse 19. John 12:17 to 19. Marami ang nakasaksi ng muling buhayin ni Jesus si Lazaro. At ipinamalita nila ang pangyayaring ito. Kaya marami ang sumalubong kay Jesus dahil nabalitaan nila ang ginawa niyang himala. Verse 19. Dahil dito, nag-usap-usap ang mga Pariseo, tingnan ninyo, sumusunod na sa Kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa. In English, so the Pharisees said to one another, see, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after Him. So yung ginamit po dito, in chapter 12, verse 19, is also the word cosmos. Kaya lang, notice how the word cosmos here is only limited to a specific group of people.
Nang ibig sabihin, kung igigit na mga tao that tuwing ginagamit po isa itang world, ay lagi po tumutukoy to every single human being that's ever lived, without exception, magkakaroon po tayo ng problema in John 12:19. Bakit po? Dahil, kung ang ibig sabihin po ng lahat ng tao po dito is every single person that's ever lived, I want you to hear this out kung tama po ba ang interpretation na ito. Sabi ho dito, tignan ninyo, sumusunod na sa Kanya ang lahat ng mga Incheck, ang lahat ng mga Pilipino, ang lahat ng mga Mexican, ang lahat ng mga puti, ang lahat ng mga Aprikano. Is that the right interpretation? Why not? It says world. Well, pinag-uusapan, Pastor, yung ano eh. So like what you said, Brother Joel, pinag-uusapan is a limited group of people. So you see? So yung kapag sinabi po isaitang world in the Gospel of John, hindi po ito tumutukoy literally to every single human being that's ever lived. Kasi nung panahon po ng John 12, wala pa yung mga Pilipino dito eh. Wala din yung mga Incheck dito, wala din yung mga puti dito. Ang mga tao kinakausap po dito na bilang whole world na sumusunod kay Kristo ay yung mga tao in that region. Mga Hudyo. So hindi natin pwede sabihin kapag sinabi, for God so loved the world, that tuwing ginagamit po isa itang world, lagi po ito tumutukoy to every single person that's ever lived without exception. Kasi kayo na po mismo ang nagsaksi at nagpatotoo. Nung binabasa ni Brother Joshua, tignan mo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng mga puti, Incheck, Pilipino, lahat ng uri ng tao, ng iba't ibang lahi. Bigla po kayo tumutol and you said, no, that's not right. That's the point. Kasi world then does not mean world now. Okay? Moreover, sa mga ibang liham naman ni John, kung babasahin po natin dito mga kapatid, in John chapter 17, let's go back to John 17, and then we'll go to his other letter, John 17, verse 9. John 17, verse 9. Tignan nyo ha. Idinadalangin ko sila. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. So kung ang John 12:19 ay tumutukoy po to a general population, okay? Pagdating naman po dito in chapter 17 verse 9, yung world or cosmos ay tumutukoy po sa mga tao who are living in darkness. The non-elect. So may mga tao ho dito na maituturing po world in the sense, hindi sila yung ibinigay ng Ama kay Kristo. Now this is interesting. If we say, namatay si Kristo para sa lahat ng tao that's ever lived without exception, then bakit po sinabi sa John 17, hindi siya nananalangin para sa lahat ng tao? Now, this is how world functions in John. Okay? Kailangan malaman kung ano talaga yung konteksto ng paggamit ng isang salita. Ngayon, kung babasahin naman po natin ang liham po ni Juan in 1 John, if you kindly turn with me, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, so si Juan din ang sumulat po nito, verse 15, look at what it says. 1 John chapter 2, verse 15. Sabi po ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay.
Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Now, let's go back to this. If world always means lahat ng tao without exception, then ang sinabi po ni John dito is, wag mong mahalin yung mga tao dito sa mundo. Is that what he's saying? No. When he uses world in 1 John 2:15, world here means system. And how do we know it's system? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. So that is the system kung saan tumatakbo po ang mundo. That is a system that is running and dictating and governing the world. So if we say, world always means lahat ng tao that's ever lived, so then you're saying that wag natin ibigin yung mga tao dito sa mundo? That means wag mo iibigin yung mga asawa mo na hindi mananampalataya, anak mo na hindi mananampalataya, ang katrabaho mo na hindi mananampalataya? Yun ba ang sinasabi ni John? No. Because world doesn't always mean world in the sense of everyone, kundi it could be system, it could be general population, it could be the non-elect na minsan na tinutukoy ho dito. Pero hindi pa ho tayo natapos ho dyan. Minsan, ang salitang world, and this is not John anymore, this is now Peter, yung salitang cosmos, minsan ay tumutukoy sa damit. Hindi tao, kundi damit. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 3. Unang Pedro, kapitulo 3. 1 Peter chapter 3. And let us read verses 2 and 3. 1 Peter chapter 3, verses 2 and 3. Sabi ho dito, sapagkat nakita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. So notice how it says, the word clothes. Ginamit po dito yung salitang clothes. Now, kung ibababa po natin ang basa in verse 5, at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon, nagpapaganda sila sa pamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. So, notice in English, hope in God used to adorn themselves. So, yung salitang damit na ginamit po dito or to adorn o yung sinusuot, sa original, it's the word cosmos. So tuwing pala ginagamit ang salitang world, kailangan tayo maging maingat that hindi porket sinabi po world in English, ayon po sa original naman, yung world ay lagi tumutukoy po sa lahat ng tao without exception. Ang tinutukoy po dito sa mga tekstong ito is that ang salitang world or cosmos, meron po siyang tinataglay na iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. May world na tumutukoy sa damit. May world na tumutukoy sa sistema. May world na tumutukoy po sa mga taong hindi pinili ng Diyos. May world na tumutukoy po sa mga Hudyo at hindi Hudyo. So then, ano pong ibig sabihin ng John 3:16? Ito pong ibig sabihin po niyan. Hindi dapat world ang titignan po natin, kundi yung salitang whosoever. Namatay si Kristo para sa mga tao dito sa mundo, pero sino ang makakatamo ng kaligtasan? Yung whosoever believes. So the question is, in the theology of John, sino po yung mga sasampalataya? Yung mga ilalapit ng Ama kay Jesus. So ang tanong, ang lahat po ba ay inilapit ng Ama kay Jesus? No. That means, hindi lahat ay sasampalataya.
So kung may sasampalatay kay Kristo, inilapit sila ng Ama kay Jesus. Sila yung tinutukoy dito in John 3:16. So it's not a namatay si Kristo and potentially, hopefully someone comes and accepts Christ. Hindi ho. Because bago pa ho dumating ang John 3:16, meron na po John 1:12, verse 13. At ano po nakalagay sa John 1:12? Basahin po natin. John 1 verse 12. So bago po natin gamitin ang John 3:16, kailangan muna po alamin what it is stated in John 1:12 to 13. John 1:12 to 13. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13. Paano po sila naging anak ng Diyos? Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So now, in light of John 1, so bago po dumating John 3:16, meron na po tayong John 1 where it says, nagiging Kristiyano lamang ang tao, nagiging anak ng Diyos ang isang tao, hindi dahil sa kanyang sariling kagustuhan, but rather ito ay bunga ng kalooban ng Diyos. So then, in that light, for whom did Jesus give Himself for? To those who would believe. And who are they that will come to faith? Yung mga pinili ng Diyos. So, if we say, John 3:16 ay pangkalahatan, walang tao mahuhulog sa impyerno. You know why? Dahil makapangyarihan ang pagbabayad sala ni Jesus. If Jesus' blood is sufficient to save every single person that's ever lived, kung yun ang intensyon ng Ama in the atonement, walang mahuhulog sa impyerno. Kasi here's the question. Sa aming mga kapatid na Armenian, they would say, namatay po si Kristo para sa lahat at para sa bawat kasalanan. So kung lahat ng kasalanan ng tao ay binayaran na po ni Kristo, bahagi na rin po dito ang kasalanan of unbelief. Kasalanan yun eh. So if a person does not believe in Christ at siya po ay inihagis ng Diyos sa impyerno for the very sin that Jesus already paid for, that means, if we look at it this way, namatay si Kristo daw para sa kasalanan of unbelief. Pero hinahagis po niya yung mga tao sa impyerno because of their unbelief. At pinaparusahan po niya yung mga tao because of their unbelief. But wait, namatay siya also for their unbelief. It doesn't make sense. Kung binayaran na ni Kristo ang lahat ng kasalanan, maging ang kasalanan of unbelief, at pinaparusahan niya ang mga tao for their unbelief, hindi na makatarungan ng Diyos. Kasi binayaran niya na ang kasalanan tapos parurusahan pa niya. No. This teaches that God showed His love to Jews and Gentiles, and whosoever believes sa mga Jews and Gentiles will receive eternal life. Kaya nga kapag pinag-aralan po ang buong aklat ng John, it's quite clear that yung mga lalapit kay Kristo to believe ay hindi lahat kundi yung mga ibinigay ng Ama kay Jesus. Now, here's another one that we want to look into. So buburahin ko na ho ito. So for John 3:16, hindi dapat world without exception ang tinitignan po natin, but the word whosoever. And in light of the Gospel of John, yung whosoever na yan, Jew and Gentile, na pinili ng Diyos, na sasampalataya sa Kanya. Now in 1 John 2, I have to admit this is also a difficult passage. 1 John 2, verses 1 and 2. Tignan niyo po nakalagay. Unang Juan 2, talatang 1 hanggang 2. 1 John 2, verses 1 and 2. Sabi po ng Biblia, mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo, ang matuwid. Siya ang ibinigay ng handog
para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang na mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. So now, what do you do with that passage? Well, some people suggest, para ho sa mga Armenian brothers, they would suggest yung whole world means the church and everyone else. Okay? Yan ang ibig sabihin po ng whole world para sa kanila. In their exegesis, they would say that nung isinusulat po ni John po ito, he was saying sa mga mananampalataya, kung kayo'y nagkasala, meron po tayong tagapamagitan, si Jesucristo, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, the church, pero hindi lang yung kasalanan natin, the church, but as well everyone else without exception. Okay? Now, how do you answer that text? If we say na totoo nga, and we should give a great serious analysis dito sa tekstong ito, kung totoo man na binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng bawat tao that's ever lived, again, walang mahuhulog sa impyerno. All will come to faith in Christ. Because your sins have already been paid for. But there is something interesting about this text. You know why? Kasi since ang sumulat po ng John at ang sumulat po ng 1 John ay iisang author lamang, it's interesting that when you read John chapter 11, meron pong nahahawig sa isinulat po ni John po dito. Let's go to John chapter 11. John chapter 11. And let us read, mga kapatid, verses 45 all the way through to 49 or to 50. So, John chapter 11, verses 45 to 50. Tignan niyo ha. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya ipinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At nang nagkatipo na sila, sinabi nila, ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag binabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ng ating bansa. Pero isa sa kanila, si Caiaphas, na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabi, talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kesa sa mapahamak ang buong bansa? Now, in English of verse 50, you do not realize that it is better for you that one man die for the people than the whole nation perish. Now, why is that interesting? Because yung John 11:50 tsaka yung 1 John 2 verses 2, yung structure po ng kanyang pagkakasulat is almost identical. And why is that important na malaman? Dahil it's quite clear that yung whole nation na binabanggit po dito, of course, ni Caiaphas, ay hindi tumutukoy sa every single living being that's ever lived, kundi yung mga Jewish people. Now, in that light, what does that have to do with 1 John 2, verse 2? When John says, si Kristo ang ating tagapamagitan na nagbayad ng ating mga kasalanan, pero hindi lang yung ating mga kasalanan, kundi pati na rin yung kasalanan ng buong mundo. Yung buong mundo in the Reformed view is referring, mga kapatid, to the elect around the world.
the elect around the world. Now, bakit po natin dapat panghawakan this form of interpretation? Well, we've already explained kanina, if Jesus died for everyone without exception, walang mahuhulog sa impyerno. Lahat ay papasok sa langit. Because very sufficient ang ginawa ni Kristo sa krus. However, if you are to ask the question, bakit sinabi po ni John, not only for our sins, but for the sins of the whole world, bakit hindi na lang po niya sinabi, for the sins of everyone, para tapos na? Why is he trying to make a distinction? Because ang kausap ni John po dito is a specific church in Ephesus. Nang ibig sabihin, kung kayo mga taga-Ephesus bilang mga Kristiyano ay nahulog sa pagkakasala, binayaran na ni Kristo ang mga kasalanan nyo. Pero hindi lang yung mga kasalanan ninyo, you in Ephesus, pati na rin yung mga ibang pinili ng Diyos that are scattered all around the world. And how do we know this? Because kung natatandaan po natin yung words of Christ, remember He said, I have other sheep that is not of this fold that I will bring to this fold. Nang ibig sabihin, may mga ibang pinili pa ng Diyos na palalapitin po niya that are scattered all around the world. And if that's not convincing, how do we know may mga ibang pinili ng Diyos na nagsipangalat sa iba't ibang lugar ng mundo? Basahin nga po natin ang Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Where do we find that the elect of God are scattered all around the world? Okay, let's read verses 30 to 31. Matthew 24 verses 30 to 31. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. So, when we say that the whole world in 1 John 2:1 and 2 speaks of yung mga pinili ng Diyos na nagsipangalat, in light of the testimony ng Bagong Tipan, it's evident. May mga pinili ang Diyos na nagsipangalat sa iba't ibang lugar ng mundo for whom Christ died for, na ilalapit po niya kay Kristo, that one day will come to faith. So how do we interpret 1 John 2 verses 1 and 2? It refers to the elect scattered around the world. Meron naman mga ibang Kristiyano that are reformed who would say, and I don't know if this is strong evidence for interpretation, pero sinasabi po nila, the sins, our sins, and the sins of the whole world ay tumutukoy kay una, the sins of the Jewish elect, and the whole world, the sins of the Gentile elect. It seems difficult to interpret it that way dahil in Ephesus, hindi pwede natin sabihin that yung pinaka-predominant na mga tao in Ephesus of the Christian church ay puro Hudyo. No, majority were actually Gentile. Iilan lang siguro ang mga Hudyo po doon. So scattered abroad ang tinutukoy po dito. So whosoever, okay, and then scattered elect, ang tinutukoy po dyan. Now what about yung 1 John 2? Because in 1 Timothy 2 pala, kung babasahin po natin ang 1 Timoteo 2, here's another one. 1 Timothy chapter 2. Okay? And let us read verses 3 and following. 1 Timothy chapter 2 verses 3 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat
ng tao at malaman ang katotohanan. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. And then inulit na naman, verse 6, ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Verses 3 to 6. Okay? 1 Timothy 2 verses 3 to 6. Now, sabi po dito, lahat. Who desires that all would be saved. Now, the first thing that we need to ask is this. When does the word all first appear in this chapter? Well, most of the time, kapag ito ang ginagamit ng ilan para masuportahan ang kanilang paniniwala na namatay po si Kristo para sa lahat ng tao without exception, the first thing that they say is verse 4. Who wants all people to be saved? So ang tanong, sino yung lahat ng tao na binabanggit po dito? Para malaman po natin kung sino yung lahat ng tao, kailangan muna po natin alamin kailan po una binanggit yung salitang lahat sa unang Timoteo 2. Is it in verse 4? Itaas po natin ang basa in verse 1 para makita ho natin kung sino yung lahat na tinutukoy dito. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. So sino po yung lahat ng tao na yan? Makikita natin mamaya. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. So here's yung mga lahat ng tao na tinutukoy ni Pablo. Verse 2, ipanalangin nyo ang mga hari at ang may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So ang tanong, kung tatanungin po natin, bakit ito ang madalas na ginagamit po ng mga kapatid po natin sa kabilang kampo is because ang tinitignan lang po nila ay ang talatang 4. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ang tanong, sino yung lahat na tinutukoy po dito? According to verse 2, ang lahat na nasa pamahalaan, ang lahat ng mga hari, ang lahat ng may kapangyarihan. Because the next question you want to ask, bakit sila specifically ang kailangan ipanalangin sa panahon po ni Pablo? O sino po ba ang umuusig sa church nung panahon po ni Pablo? Ang pamahalaan. Sino po ba ang nagdudulot ng walang kapayapaan para sa mga mananampalataya? Ang pamahalaan. Sino ang nagpugot ng ulo ni Pablo according to tradition? Pamahalaan. Who killed John the Baptist? Pamahalaan. Sino ang nagpako kay Kristo maliban sa mga Romano, maliban po sa mga Hudyo? Pamahalaan. That's why yung salitang lahat ng tao po dito is important. Because the first time binanggit po yung salitang lahat ng tao in chapter 2 is not in verse 4, but in verses 1 and 2. Who desires that all men would be prayed for. Well, sino yung all men? Those in authority, those who are emperors, those who are kings. And how do we know sila yung tinutukoy? Well, tignan nyo ho, yung verse 2, bakit kailangan sila yung ipanalangin? Ipanalangin nyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan para, ito yung dahilan, para makapagpamuhay tayo ng tahimik at mapayapa. You see?
So sino po ba ang nagdi-disrupt ng church in those days? The government. And it's unfortunate, even in our day, it's also the government who is against the church. So bilang mga Kristiyano, what should we do? Panginoon, tamaan niyo po ang Prime Minister po namin ng kidlat. No. Ang ipapanalangin po ba natin, Panginoon, I pray na sunugin niyo ho ang aming mga politicians na corrupt. No. The Bible says, pray for them. Pray for them. Because God desires that these people would be saved. He desires for these kings and these emperors to be saved. Now, if this is historically accurate, nakita ho natin in the writings of the Apostle Paul in Philippians that may mga tao in Caesar's house na naligtas. And in church history, the first Roman emperor supposedly na naging Kristiyano was Constantine. And if in fact legit ang kanyang pagiging born again, yan po ay isang patotoo that God wants us to pray for our leaders. Pero in no way, shape, or form does this mean that yung lahat ng tao, every single person that's ever lived, kasi nga, kung ninais talaga ng Diyos, ang lahat ng mga ito ay maligtas, may makakapigil po ba sa nais ng Diyos? No. Now, with regard to the will, I also want to emphasize something about yung nais ng Diyos, the will of God. In the will of God, in the one will of God, may tinutukoy po, expressive and decretive. Okay? Now, hindi po natin pwede ipaghiwalay yung dalawa. What we can say is, in the one will of God, there is expressive, there is decretive. Anong ibig sabihin po nun? Kapag sinabi expressive, it's another way of saying, oh, I do not want the wicked to perish. Pero we see, namamatay ang mga wicked. God desires that none would perish out of the wicked. Pero namamatay ang wicked. They perish. Because that's expressive. Ine-express ng Diyos kung sino siya, pero hindi nangangahulugan in His will of expression, dinikri po niya na ito ay mangyari. Okay? So what does that mean? Hindi lahat ng ine-express ng Diyos ay kanyang itinalaga. So kapag sinabi po ng Panginoon, I do not desire that the wicked perish, kapag dinikri niya ho yun, wala ni isa sa kanila ang mamamatay. But He simply expressed it. Now what is decretive? Decretive is this. Kapag may sinabi po ang Diyos na may magaganap, mangyayari ho yun. I'll give you an example. All who belong to Christ will come to Christ. Mangyayari yun at nangyayari na nga ngayon. Because God decreed it. God decreed sa panahon po ni Isaiah, isang berhen ay magbubuntis at tatawagin mo siyang Emmanuel. Hindi lang po yun natupad sa panahon po nila Ahaz and Isaiah, natupad din po yun sa panahon ni Jesus. Nangyari. So kapag dinikri ng Diyos bilang nais po niya na ang tao po ay maborn again, maboborn again ang taong yun. So hindi lahat ng expression ng Diyos ay decretive. Not everything that God expresses is a decree. That's why it's an expressive will. Okay? Now, with that being said, how should we interpret 1 Timothy 2? It means that God desires that all who are in authority, bilang lahat ng tao, ay maligtas. Okay? Now, so basta kung may mga pamahalaan po na tumanggap sa Diyos, then most likely decretive na yun. Okay? Hanggang doon lang ang ipinaliwanag ni Pablo. Now, going back to 1 Timothy, dito naman tayo sa chapter 4.
1 Timothy chapter 4, beginning at verse 10. 1 Timothy chapter 4, verse 10. Now, it says here, 1 Timothy chapter 4, verse 10. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Lalo na ang mga mananampalataya. Ulitin ko ho. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao nang umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Yan ang ginagamit po nila. Lalo na ang mga mananampalataya. So, this one also deserves attention. Kasi ang dating parang ang pagkamatay po ni Kristo sa krus ay para sa dalawang grupo. He goes on to say, lahat ng tao, so that's group A, o lahat ng tao, so that's group A, okay? But then in group B, sabi po niya, lalo na for the church or the believers. So parang ang dating is that yung pagkamatay po ni Kristo on the cross is for two groups of people. Una, lahat ng tao. So para sa kanila, every person that's ever lived without exception. Especially for believers. So again, ang nais po iparating para po dito sa 1 Timothy 4:10 ayon sa mga Armenian is that ang pagkamatay po ni Kristo ay talaga para sa lahat kasi look, namatay siya para sa lahat ng tao at mas lalo na para sa mga sumampalataya. So what does that then mean? Now, notice 1 Timothy 2 and 1 Timothy 4 we dealt with kanina. Now, what is going on in 1 Timothy 2? What's going on in 1 Timothy 4? Well, alam natin that yung lahat ng tao na tinutukoy po dito ay tungkol sa mga hari at those in power para makapamuhay po tayo ng mapayapa. But how do you explain this? Now, notice, this is verse 10. So bago po nagkaroon ng verse 10, there were other verses before this. Ano po ang issue sa unang Timoteo 4? Basahin po natin ang talatang 1. Verse 1. Verse 1. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo, ang mga aral at ito'y itinuturo ng mga tao mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kundi tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ngayon, verse 6, magiging mabuti kang lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito. At sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin sa pamagitan ng mga katotohanan ng pananampalataya natin at sa tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, may mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay. Hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito ang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. At ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao
dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. So then, what on earth is the context of chapter 4, verses 1 to 10? Well, unang-una, ano po yung nakita po natin? May mga taong nagtuturo, food is evil. Marriage is evil. Bodily exercise is the most profitable. Yan ang itinuturo ng mga tao nung panahon po na yan. Ngayon, why is that significant? How does that add to verse 10? Because kung hindi ka susunod sa katuruan ng mga false teachers po na ito, ang kaligtasan para sa kanila ay limitado lang sa kanilang grupo. So yung mga taong umiiwas sa pagkain, yung mga taong umiiwas sa pag-aasawa, yung mga taong pinapahalagaan ng katawan kesa po sa pagsasanay sa kabanalan, sila lang yung maliligtas. Very exclusive lang. But Paul is saying, Jesus or God is the Savior of all people, not just these guys. Hindi lang sila. Yun ang tinututulan po ni Pablo dito. Hindi yung mga taong umiiwas sa pagkain, umiiwas sa pag-aasawa, yung mga nakasentro lang ang kanilang pag-iisip sa bodily exercise, na sila lang ang mga people of God. No. God saves all men in the sense, tinututulan po niya ang maling aral na ito. Now here's what's interesting. In New Testament scholarship, hindi lang po yan ang konteksto, but there's also a historical evidence that has been discovered. There is a New Testament scholar na ang pangalan po is S.M. Bao. At itinuro po ni S.M. Bao that ang mga emperador noon were known as earthly saviors. As early as the time of Paul. So buhot pa ho sa tinututulan po ni Pablo yung maling aral na yung mga taong umiiwas sa pagkain, umiiwas sa pag-aasawa, sila lang ang maliligtas. Inilinaw po ni Pablo, no. God is the Savior of all men, not those type of people. Bukod dito, nais din po tutulan ni Pablo yung idea na tumatakbo ho at umiikot sa panahon po na yon. And there's evidence from history, ang pagtingin ng mga tao sa mga emperador noon, saviors. That's why they have coins where the coins declare that these were their gods, deity, and saviors. So ngayon, inililinaw po ni Pablo, no, the true Savior of all men is not the emperor, but God Himself. And this is especially true sa mga taong sumampalataya kay Kristo. So it doesn't mean God is the Savior of all men in the sense, lahat ay ililigtas po niya without exception. Meron po siyang tinututulan na historical balita, ideology na umiikot po ng panahon po na yon. So in those days, kapag sinamba mo si Caesar, pagpapalain ka. Kapag nagtayo ka ng rebulto para kay Caesar, pagpapalain ka niya. He is the Savior of men in those days. But Paul is saying, no, the true Savior is God, not the emperor. So hindi natin pwede gamitin po ito for all men. You know why? Kasi let's look at 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Same author, written to the same person. Look at the theology. 2 Timothy 2 verse 10. Dahil dito,
tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtam din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. So bakit tayo nangangaral ng magandang balita sa lahat ng tao? Because we don't know who God's people are, pero sabi ni Pablo, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa Ebanghelyo because whoever I preach to, kapag may isa pinili ng Diyos doon, they will receive eternal life. So Paul, in 1 Timothy 4:10, does not teach ang lahat ng tao ay maliligtas, but rather he teaches election. So hindi natin pwede sabihin that universalism dito sa 1 Timothy 4, and then all of a sudden election in 2 Timothy 2, hindi ho. Iisa lang ang tehelohiha po ng 1 Timoteo at 2 Timothy kasi iisa po ang may akda, si Pablo. So hindi pwede ikontra ni Pablo yung sinabi po niya sa isang liham and then another one that he has written. Okay? Now, we head to Hebrews chapter 2, verse 9. Hebreo, kapitulo 2, talata 9. Hebrews chapter 2, and let us read verse 9. Tignan niyo ho ang nakalagay po dito. Ngunit, kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kesa sa mga anghel para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. Now, ginamit po dito yung salitang naranasan ni Kristo ang kamatayan para sa lahat. For everyone. Now, bago ko po ibigay yung kahulugan po ng Hebrews 2, nais ko muna po ipaliwanag what's going on in Hebrews 2. Ang nais po iparating na may akda of Hebrews 2 is that yung ginawa po ni Kristo sa kanyang incarnation ay katuparan ng Salmo 8:5, where God made man little lower than God Himself. So ngayon, yung Psalm 8:5 ay katuparan po sa buhay ni Kristo. At dahil po siya ay nagkatawang tao at namatay po para sa ating mga kasalanan, sabi niya ho dito, para maranasan niyang mamatay para sa lahat, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, at ngayon binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. So, kagaya po ng mga ibang katanungan po kanina, sino po yung everyone? Kasi in English, tasted death for everyone. So, sino po yung everyone na tinutukoy in chapter 2? Kasi that's the context we want to look at, chapter 2. Who is the everyone? Well, madali lang ho yan. Kung babasahin po natin ang verse 11, makikita ho natin who that everyone is. Verse 11. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan. At ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinakahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Well, here's the question. Does everyone here mean lahat ng tao sa mundo? If we say yes, then lahat ng tao sa mundo ay kapatid ni Kristo sa pananampalataya. Yung bang ibig sabihin po nun? No. Ang ibig sabihin po nito is that nung si Kristo po ay namatay, ano po yung ginawa po niya sa atin sa ating relasyon sa Ama? Sa ating relasyon sa Ama, nung tinanggap natin si Kristo, itinuring po tayo mga anak ng Diyos. So sino po yung punong
kapatid natin? Sino yung panganay natin na kapatid in Hebrews? Si Jesus. That's why it says here, kaya hindi niya ikinakahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Tayo yung nilinis eh. He died for everyone, and yung everyone na tinutukoy po niya dito, yung mga itinuring mga kapatid niya sa pananampalataya. Now, if that is not enough, ibaba po natin ang basa in verses 15 to 17. 15 to 17. Look what it says. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Kaya malinaw na hindi na ang mga anghel ang tinutulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Now let's pause here. Sino po ang tunay na lahi ni Abraham sa pananampalataya? Ang buong mundo? Yung pinili ng Diyos. Sila yung everyone na tinutukoy dito. Verse 17, ito ang dahilan kung bakit kinailangan magkatawang tao ni Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Now, here's another thing that's important that we should not miss out. Kanino namamagitan si Kristo bilang punong pare sa langit? Well, kung sasabihin natin lahat ng tao sa mundo, nabasa na nga natin kanina in John 17:9, hindi ko idinadalangin ang mga tao sa mundo, kundi yung mga tao na binigay mo sa akin. So this means, Jesus bilang punong pari ng langit is praying para sa mga lahi ni Abraham, the church. He's praying para sa kanyang mga kapatid, the church. Therefore, para ho kanino siya namatay? Sino yung everyone dito? The church. It's all in the same chapter. Kasi kung namatay po si Kristo for everyone, without exception, that means Jesus as the high priest of heaven, nananalangin and He's interceding para sa lahat. At kung siya'y mananalangin para sa lahat ay maliligtas. Now, ang tanong, how do we know that yung pagiging punong pari ni Jesus ay para lamang po iligtas forever ang mga pinili ng Diyos? Because Hebrews chapter 7 talks about it. Hebrews chapter 7. At basahin po natin dito sa talatang 23 hanggang 25. Hebrews chapter 7, verses 23 to 25. Look at what it says here. Verses 23 and 25. Maraming pari noon. Dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Verse 24. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Verse 25, kaya maililigtas niya ng lubos ang sino man lumalapit sa Diyos pamagitan niya, dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, if Jesus, according to Hebrews 2, ay yung punong pare na namamagitan, nananalangin para sa mga lahi ni Abraham, para sa mga itinuring niyang kapatid, then yung everyone na tinutukoy po dito cannot mean the world, without exception, kasi nakita na natin in Hebrews 7, kapag nanalangin po si Kristo for a people, ang kaligtasan po nila ay lubos. So if Jesus is praying sa lahat ng tao that's ever lived, wala ni isa sa kanila ang mahuhulog sa impyerno. Kasi maililigtas niya sila ng lubos. Yun ang function ng isang punong pari. So going back here, who did Jesus taste death for? Sino yung everyone? Yung mga kapatid niya, yung mga tunay na lahi ni Abraham. That's referring to the church.
Last one, 2 Peter 2. Let's go to 2 Peter chapter 2, verse 1. Last letter, 2 Peter chapter 2, verse 1. Now look at this. Ngunit, nagkaroon din ng mga huwad na propeta. 2 Peter 2 verse 1. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Now here's something that's also difficult. Because it suggests, if you look at the wording ng mga false prophets, sabi po nila, according to chapter 2 verse 1, ang Panginoon na tumubos sa kanila. Ito ang madalas na ginagamit din ng ating mga kapatid na Armenian. What they mean by this ay ito. You see, namatay si Kristo para sa lahat, maging ang mga false teachers. And how do we know? Sabi po nila, it's the false teachers that Jesus died for. Kasi sabi mismo ng mga false teachers, nung sila'y tumiwalag, ang Panginoon ang tumubos daw sa kanila. So their teaching, gamit po ang 2 Peter 2:1, na si Kristo po ay namatay even for false prophets, therefore He died for everyone. Kasi sabi nga po ng mga false teachers, tinubos kami ni Jesus. But is that a good argument and interpretation here? No. Kasi anyone who reads chapter 2 of 2 Peter, ang buong chapter 2 ay tumutukoy sa mga false teachers. Nang ibig sabihin, they claim that Jesus died for them, kaya lang ito yung problema. Wala silang mabuting bunga na maipipresenta na talagang namatay si Kristo para sa kanila. We know a lot of people that are like that. They say, Jesus died for me, but there's no fruit. I believe in Jesus, but there's no fruit. There's no repentance, there's no turning away from sin. Ganyan din ang mga false teachers na ito. They believe na matay daw si Kristo sa kanila. Kaya lang ang problema, ito ang kanilang bunga. Basahin po natin dito in verse 19 or verse 18. Verse 18. Tignan niyo po yung bunga ng mga nagsasabi na matay daw si Kristo para sa kanila. Verse 18 of 2 Peter 2. Sabi ho dito, mayabag silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod pa lang sa masamang pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin na kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Ang mga taong nakakakilala na kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasama ng mundo. See, that's yung bunga ng tunay. But look at them. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagay nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kesa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli. Ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan. Ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. So there's a lot of people that are like that na na-encounter natin. I believe Jesus died for me, but I'm going to practice homosexuality. I believe Jesus died for me, I just don't have an interest for the Bible.
I believe Jesus died for me. I don't believe that I have to repent of my sins. Well, sabi po dito sa 2 Peter, mga sinungaling ang mga ito. They say, tinubos sila ni Kristo, pero ang bunga is saying something else. So how then should we interpret 2 Peter 2:1? It's not teaching Jesus died for every single human being that's ever lived. Ang itinuturo po ng 2 Peter 2 is this: Jesus is one day going to judge yung mga sinungaling na tao who claim to be Christians but are not. That's what 2 Peter chapter 2 is about. That then transitions to chapter 3. Let's go to chapter 3, verse 9. Chapter 3, verse 9. Tignan niyo ha. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man, not wanting anyone to perish. So, what does that mean? Para po sa ating mga kapatid na Armenian, they would say that not willing that any should perish. So para po sa ating mga kapatid na Armenia, sasabihin po nila, nang ibig sabihin po ng any here means, dahil namatay po si Kristo para sa lahat ng tao without exception, hindi po niya ninanais that all these people here, without exception, ay mapahamak. But is that yung ibig sabihin po ng any? Is any here referring to every single person without exception? Well, para humalaman po natin kung sino po yung any, bakit po nabanggit po ni Pedro itong talatang ito? Dahil may mga tao ho na nagdududa na babalik si Jesus. Dahil so sobrang tagal, nung ipinangako po niya na siya'y babalik, hindi pa rin po siya bumabalik. Kaya may mga tao ngayon that are doubting, scoffing that Jesus is going to come back. So ngayon, pinapaliwanag po ni Pedro that the reason why hindi pa ho bumabalik si Jesus is because He's not willing that any should perish. So sino po yung any na binabanggit po dito? Well, this is interesting. Let's read verses 3 and following. Verses 3 and 4. Tignan niyo ha. Verses 3 and 4. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasamang nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula ng likhain ang mundo. That's why, kung ibababa niyo po ang basa in verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan niyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat. O sino po yung lahat? Who is the not willing that any should perish? Yung any na binabanggit po dito is most likely the elect who are scoffers. Sino ho yung nagdududa kanina? Scoffers. So may mga pinili ang Diyos na hindi pa ho naboborn again, na binabanggit po ni Pedro na sa kanilang kondisyon ngayon, they are scoffing the return of Christ. But one day, those scoffers, kapag sila'y naliwanagan, sila yung tinutukoy, not willing that any should perish. Na sa madaling salita, may mga tao po ngayon na maari Muslim, atheist, Roman Catholic, Buddhist, na ngayon,
Hindi nila tinatanggap ang ebanghelyo na ipinapangaral natin. Why hasn't God punished them? Because He's not willing for them, yung mga pinili, that right now, hindi ligtas ngayon, but one day will come to faith. So in other words, what would have happened mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi naging patient sa atin nung hindi pa tayo naboborn again? Kawawa tayo. But that's why the text says, not willing that any. May mga nagmamak na pinili ng Diyos that one day will come to faith. And God is not willing that they, the any, the scoffers kanina, would perish. And we know mga kapatid, na tumutukoy po ito sa mga pinili ng Diyos is due to the fact that kanino po isinulat ang 2 Peter? For the church. He's not writing for unbelievers. He's writing for the church. So, in short, in the light ng mga teksto po na ating binasa, the reason why marami po ang tumatakbo sa mga talatang ito ay dahil pinanghahawakan lang po nila ang isang bersikulo na may nakalagay lahat, mundo, para sa lahat. Pero unfortunately, hindi binabasa ang buong konteksto. That's the reason why we looked at the first verse to the last verse. Is because you don't just take one text in isolation. Kailangan basahin ang lahat, kailangan alamin bakit ito na isulat, para kanino ho ito. And after that, usually pagdating po sa pag-aaral ng Biblia, may tinatawag po na method or paraan sa mga teksto na mahirap po na basahin. And that is called analogy of faith. Nang ibig sabihin, I'll give an example. Let's say for example, Ephesians 1. Napakalinaw. Predestination ang tinuturo po dito. Okay? Pero then, you have what you call John 3:16. Whosoever. That means, kung may isang talata na nagtuturo, may pinili ang Diyos, pero may isang talata na nagtuturo, whosoever, alin sa dalawa ang tama? Ang ginagawa po ng analogy of faith is this. Ang gaytong paraan ng pag-aaral ay nagtuturo, hindi po pwede magkabanggaan ang dalawang teksto and suggesting, ito lang ang tama, ito ay hindi. Hindi rin pwede sabihin, ito ang tama, ito naman ang mali. Kapag gumamit ka ng analogy of faith method, it means, aalamin mo, kung may predestination dito, bakit naman ito ang itinuro? At kung may John 3:16, para mo i-reconcile dito. So ang ginagawa ng analogy of faith, maghahanap ka pa ng marami mga teksto na magbibigay ng linaw kung alin sa dalawa ang dapat po natin alamin in unity. So I'll give an example. Whosoever. So kung ito ang gagamitin natin at babaliwalayin po natin ang predestination, ang ginagawa naman po ng analogy of faith is, if Ephesians 1 teaches predestination, saan pa sa Biblia ang nagtuturo na predestination? Papasok ka ng Romans chapter 9. Papasok ka ng Deuteronomy chapter 7. So ngayon, titimbangin mo, ang itinuturo po ba ng Biblia, walang pinili ang Diyos o may pinili ang Diyos? Eh dahil marami po siya mga supporting verses na nagtuturo, may pinili ang Diyos, now you have to ask the next question. How do I reconcile with John 3:16? You don't put them against each other. You try to figure out how you can reconcile them. Ganun ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So ganoon din sa mga tekstong ito. Kung sinabi po ni Kristo kanina, namatay ako para sa mga tupa, and napakalinaw, Isaiah 53, I will justify the many. Tapos sinabi din sa Matthew 1, Jesus shall save His people, not all people, but His people. Then you have to figure out, what does world, everyone, all mean in these passages? Yun ang analogy of faith.
Yun ang tamang paggamit ng salita ng Diyos. Kasi inaalam mo eh. You're not trying to fight against Scripture. You're trying to reconcile the text of Scripture. So one last example. Naniniwala po ba tayo na kapantay ni Kristo bilang Diyos ang Diyos Ama? Kasi tinuturo yun sa Biblia eh. Ang ginagawa ng anak, kaya din gawin ng ama. Ang ginagawa ng ama, kaya din gawin ng anak. So then, how do you deal with another text na nagtuturo, the Father is greater than I? Analogy of faith. Analogy of faith teaches, yes, Jesus says the Father is greater than I, but you have all these passages that say, kapantay ng ama ang anak, kapantay ng anak ang ama. So how do you reconcile them? Context. Kailan sinabi ni Kristo, mas higit ang ama sa kanya? Nung siya ay Diyos na hindi pa nagkakatawang tao o nung siya'y nagkatawang tao? Nung siya'y nagkatawang tao. So then that will give you the clarity, oh, okay, so Jesus didn't say this before the incarnation. He said this after. And why does he say that? Because sa kanyang pagiging tao, ibinaba niya ang kanyang sarili. Siya'y nasa lupa, ang ama nasa langit. So natural, sino ang mas higit sa dalawa in that context? Ang ama. Kasi ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili bilang alipin eh. Ang ama, hindi naman niya ibinaba ang kanyang sarili bilang alipin. Ang ama nasa langit, si Kristo nasa lupa. So natural na sabihin ni Kristo, mas higit ang ama sa akin. Analogy of faith. So when you're dealing with Scripture in the Bible, and there seems to be na parang contradiction yata ito No, you look at the whole data of the Bible. And when you work with all of the data of the Bible, the Holy Spirit will guide you into interpreting how this passage is to be understood. Yan po ay tinatawag po ng mga reformers, analogia fidei, the analogy of the faith. So with that being said mga kapatid, hopefully we have come to understand kung ano po ang ibig sabihin ng mga salitang all, world, everyone. There is a context to each one. Does anyone have any questions this evening? Yes. So parang yung mga some books in the Bible na it sounded contradictory. Yes. Pero kailangan natin may analogy of faith. Katulad ng John 3:16, whosoever believes in Him. Kala natin lahat. Pero pag papasok sa John 10, ilan lang ang pinili. Exactly. So, if we just work on John tama ho yun. Whosoever believes, parang lahat yun. But then when you get to John 15, you didn't choose me. I chose you. So may election. So how do you reconcile that? Context teaches us, in light of the Scriptures, that yung whosoever, sila din yung pinili. At yung sinong mga pinili, sila yung whosoever na sasampalataya. Because ang nagbibigay po sa atin ng tamang interpretation ay yung patotoo of all of Scripture. Right? So, analogy of faith. Brother June? So, pwede natin gamitin dyan yung, kasi may lahat din yung sinabi ni Kristo. Sabi, hindi lahat na yung nagsasabi na Panginoon ay makakapasok sa aking karayan. Tsaka sa Roma, hindi lahat ng Israelita Yes. ay Israelita. Absolutely. So notice, yung paggamit po ninyo of analogy of faith, nasa tamang konteksto. Kasi in Matthew 7:23, nung binanggit po yun, Brother June, ano yung mga verses before that? False teachers, false prophets, yung nagsusuot ng garment ng tupa, pero deep down are ravenous wolves. Ano yung binabanggit po kanina doon sa binanggit po ninyo na not all of Israel is Israel? Yung mga nag-reject sa Messiah. So, yun ang tamang paggamit ng teksto. Right? So, another one would be, Brother June, yung binabanggit in Deuteronomy. The Lord is one. Tapos may teksto sa Biblia, the Lord is three. So ano ba talaga? Right? So the analogy of faith teaches us kung ano yung ibig sabihin ng one na yun. In context and in other supporting passages of the Bible. Okay? Ano ba yung sa Tagalog yung analogy? Analogy, ano ba? Halimbawa? Paghahambing.
Paghahambing, yung paghahambing. Ang paghahambing ng pananampalataya, is that the right ano? Yeah, okay. O pagsasalik. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya. O pagsasaliksik. Ang pagsasaliksik. Okay, analogy. Analogy para nagkukumpara eh. Pero sa malalim na Tagalog, pag pinaghahambing mo. O yun, malalim na yun. Paghahambing. So, konektado din dyan yung ikaw I hate Jacob and I love. With predestination. With predestination. So that's another one. John 3:16, for God so loved the world. Yeah, but why does it say in Romans 9, Esau I hated, Jacob I love? So how do you deal with that? Analogy of faith. Analogy of faith. Kaya kailangan kasi yung mga ibang different faith, like, yung sabi, ang Bible nyo naman mga contradicting nga. Kailangan pala talagang saliksikin na We have to. Kaya nga sa pag-aaral po of how to study the Bible, Lord willing, we'll learn that in the right time. Pero here's an example that if there is one passage na parang contradict nga po sa isa, you need to use the analogy of faith. The Bible never errs. So you need to use the analogy of faith. Yes po, kuya. Hindi naman po tanong or idagdag ko lang na Sure. na-notice ko out of the 5 points, no, yung itong limited atonement, ito talaga yung pinaka Yes. very challenge Yes. na point. Well, marami hindi sila magtatalo doon sa total depravity, hindi sila magtatalo doon sa unconditional election. Dito pala isa sa limited atonement. Kasi It's the talagang most debated, yeah. there is a tendency towards universalism. Yes. Kung titingnan natin kahit sa Katolisismo, most ng mga ng kanilang pagtuturo, universalist sila by nature. Yes. Catholic universal. So, basta gawin mo lang itong mga to, maano ka, Mm. save ka. Gawin mo itong mga sacraments sa to, save ka. So sa kanila talagang wala silang distinction doon sa yung elect versus Yes. Tama ho kayo, kuya. Sa lahat ng mga punto ng doctrines of grace, ito talaga yung pinakamahirap na tanggapin. Hindi lahat ng Baptist, ito yung paniniwala nila. I could speak that perhaps, give or take, at least 90%, 80% of Baptists believe na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Give or take yon. So that's a huge amount. Pero pagdating sa limited atonement, hindi lahat sumasang-ayon. It's difficult emotionally. It's difficult kasi nga, kung titignan lang po natin ang isang teksto, hindi natin babasahin lahat, it does indicate everyone, all, world, yun ang maging konklusyon if we do not use analogy of faith. Tapos parang ginagamit nila itong limited atonement na to accuse yung Reformed Christian na doctrine of being arrogant. Sa mga reform na yan, sila lang yung ligtas eh. So parang even within the born again Christian na realm, yung challenge against limited atonement malakas din. It is. Sabi mo na huwag mo nang isama yung mga Roman Catholic sa kanan, pati yung mismong Baptist Evangelical, hindi rin lahat tumatanggap sa idea na yung atonement is limited in this way. Kaya nga kuya, ang usually nagiging pagbibintang ng bawat kampo sa isa't isa is this. Kung tayo ay Calvinist, ang minsan binibintang sa mga Armenian, yung Diyos mo sa ganyang klaseng pananaw, He's a weak Savior. Kasi hindi niya kaya iligtas lahat eh. Namatay siya sa lahat, hindi niya kaya iligtasan lahat. Yun ang kinalabasan nun. Ang bintang naman na sa atin is, our God is unloving. Kasi He only died for some. And I think that, kaya yun ang nagiging pananaw ng marami is because nakakalimutan natin yung letter T eh. Kapag hindi mo tinanggap that you are dead in your sin, and you are unable to choose Christ, and love Christ, then you can't place your faith in Christ. Right? So letter T is very, very important in the acrostic tulip. Anyone else have any other questions this evening? Meron ko isang tanong. Aha. Ano ba yung Greek Orthodox? Greek Orthodox? So sa aking,
sa aking maliit na pangunawa sa Greek Orthodox, if you're referring to yung mga Eastern Orthodox, if I'm not mistaken, they are works-based sa kanilang salvation. Work-based. Sabi, panay, mabuting gawa. Let's put it this way. Parang po sila Roman Catholic in the sense na very liturgical po sila, works-based, at may mga ilan Orthodox, Greek Orthodox, na nagtitiwala pa rin kay Maria. So, yung mga radical na Orthodox, they would say, sila yung original na simbahan, sumunod yung mga Roman Catholic, tapos tayo mga Protestante is at the bottom of the list. Yeah. Yeah. So may mga ganong sekta. So I'm only sharing to you po yung konting natutunan ko sa kanila, pero I would probably ask Brother Edward. He's more knowledgeable than I am sa Kasi ganon. may nakaharap akong Greek Orthodox. Yeah. Because I'm only sharing po yung naranasan po namin ni Pastor John nung pumunta kami ng Edmonton. Yung pumikap po sa amin, Orthodox siya. So nung tinanong po namin yung kanyang paniniwala, sabi niya, they still pray to Mary. Greek Orthodox yun. Orthodox siya, yeah. Yeah. So kaya sinashare ko lang yung na-experience namin na Orthodox. Kasi meron din mga Orthodox na katulad ano pa rin sa Catholic eh. Yeah. Sila nga yung original daw na simbahan. Pangalawa na lang yung Roman Catholic. So, yeah. Ano yata yun sa yung paghiwalay ng nung dineclare ni Constantine na Christianity magiging official na religion ng Rome. Nilipat niya yung base ng empire mula sa Rome papunta sa The East. Constantinople. Right? Constantinople. Yeah. Tapos syempre yung power ng Bishop of Rome na nahati din kasi ngayon nagkaroon na ng Pope doon sa tama ba bro? Nagkaroon ng Pope doon sa Constantinople. Itong Roman Empire eventually it fell at dahil nga syempre na naging weak na siya as an empire, nag-spread na yung power ng Rome at hindi na nila maalagaan. Kinonquer sila ng Mongols, I think, ng Ottoman. The Ottoman Empire. And that eventually led to the rise ng Byzantine Empire versus the Ottoman Empire. Etong mahabang. So sa madaling salita, kuya, parang may mga bagay na hindi pa rin nila isinuko mula sa lumang reliyon. Itong klase ng Katolisismo na nandito sa eastern na side, sila yung nagsasabi na ni-retain nila yung original na practice ng mga Catholics, Universal Church. At kaya yung claim nila na kami yung pure na mga Christian, hindi kami nahaluan ng mga bagong paniniwala na nangyari doon sa Roma. So yun ang buod po nun. That's the no. Yeah. Thank you, kuya. Thank you. Did you want to add anything, bro, to just to help? Why were they brought up by? And ang tanong just out of curiosity, ano ba yung summarized belief of the Greek Orthodox or Eastern Orthodox? There's this lifelong dynamic process that they call theosis, which is really, sa kanilang kaligtasan, is the healing of the human nature. It's more of healing rather than a legal declaration that na yung mga kasalanan natin ay pinatawad na. Sa kanila, lifelong yun. Ang similarity nila sa Roman Catholic Church is to remain in that state of justification, you have to do good works. So work-based pa rin. Work-based pa So, rin. kaya pala kumuha ng doktor yun. Ha? Doktor yun ka. Sa kanilang problema ho ay kailangan ng kagalingan raw ng humanity rather than just like Judicial. judicial. Okay. So more makamundo pa rin yung tutok. Okay. A lot of mysticism. Okay. All right. Thank you po mga kapatid. Anyone else have any other questions this evening sa ating pag-aaral? Okay. So, kung wala na ho tayong katanungan, Lord willing, next Friday, aanin po natin irresistible grace o kung tawagin effectual grace. Pastor, actually, Okay. I have a question. Yeah, go ahead. So, is it wrong, given na ito ang mga pinag-aralan natin patungkol sa world and the elect and patungkol sa limited atonement, is it wrong to say
that sufficient yung pagkamatay ni Kristo for the entire world, pero yung scope of its application is limitado lang sa mga Pilipino. Depende kung sino yung nagsasabi nun. Kasi you and I both know in the Reformation, that can mean two different things, right? If what you mean in the Reformation period with Group A is that it was sufficient for everyone, intended to be for everyone, but only made effective for some, then that's wrong. But if what we mean is, yung kapangyarihan ba ng krus ni Kristo, yung kanyang pagkamatay, does it have the power to save everyone theoretically? If the intention was yes, then yes. But was that the intention of the atonement? No. So we can say makapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus, but the intention of the atonement was only made for some. Was only made for some. Pero Yeah. pwede makapagligtas kung talagang gusto niya. Kasi mauuwi pa rin sa intention eh. Ano ba yung intention, layunin ng pagbabayad sala? Was it meant for everyone? If so, lahat maliligtas. So hindi natin pwede i-deny that if the intention of the atonement was made for everyone, it's sufficient talaga. Pero hindi yun ang intention. The intention was for His people. Yeah. For His people. Okay? Alright, so tayo po ay magbigay na ng doxology sa ating Panginoon.